Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! Praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Po natin hayaan na tayo ma-distract at tayo po ay maging active na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko rin po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's
Yes, it's clear. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord all together now. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. So come on, my soul, come on, my soul, and don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, one more time, let's begin. So come on, my soul, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Hey, yeah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we praise you, Lord. Oh, we give thanks tonight. Oh, praise your name on high, Jesus. Yes, prayer. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for the heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na tayo po ay mag-notes habang nakikinig po ng bonfire message for tonight. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Dangsnet, a leader of leaders, head of media team, a loving wife and mother. Let's welcome Jeneline Peñaflor.
evening po sa lahat. Good evening mga ka-bonfire. Thank you po sa Lord, unang-una higit sa lahat. Gandun kina Pastor Rami at saka Pastor Adel. Gandun po sa aking mentor. At sa lahat ng mga bonfire admins, bumubuo ng bonfire team. Sa mga primary leaders natin, mga cell group leaders, mga masugid nating mga bonfire viewers, local and abroad po. Ayan, thank you kay Lord for this opportunity po ulit na makapag-speak sa inyo tonight sa ating bonfire night. And so bago po tayo magsimula, let's pray po. Hallelujah, Father God, muli po maraming pong salamat Ama sa gabing ito, sa opportunity Panginoon na makapag-speak ulit ngayon sa bonfire night, sa inyong ministry na ito. Dalangin ko Panginoon ang patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu sa akin at sa aming lahat, Lord God, na patuloy na may desire na makapakinig ng mga mensahe, mga revelations mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko na patuloy mo kaming bigyan ng humble heart and humble spirit at magrema sa amin ang mga revelations mula sa mga salita mo. Ikaw pang patuloy namin itnataas sa mga oras na to, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And so ngayong gabi po, meron po akong i-share sa inyo. Katulad nga po nung last week, no, yung message na dinala sa atin ng Lord through my mentor, si Mentor Dang, yung iniwan niyang topic sa atin is about building the legacy of faith. At saka yung mga previous pang mga na-share sa atin ng mga bonfire speakers natin. Yan. So yung pinaka-theme po natin ngayon is the legacy of purpose. Ayan. So yung naalala niyo po yung last week, may mga binanggit po si speaker natin, si Mentor Dang, about yung sa legacy of faith. Yun po yung seed, yung seed of faith po na yan yung kailangan taglay natin bilang mga mananampalataya ni Kristo, na yan po yung magpapatibay din kung paano din po natin pangahawakan yung purpose na iniwan sa atin ng Lord. And speaking of legacy, may mga pamana talaga. So speaking of legacy, yun yung mga naiiwan, di ba? Iba't iba yung interpretation ng mga tao pagdating sa salitang legacy. Yung iba, merong naiiwang mga legacy na hindi sila aware or pwedeng hindi napaghandaan dun sa past life nila, na may effect yon sa future or present time ng mga napag-iwanan nila ng legacy na yon. For example, kasi naalala ko before, meron akong kakilala. It's a funny conversation kasi parang yung nagbo-brought up siya ng nagaran siya something about sa mga naiwan sa kanya ng mga magulang niya. Yon, nagaran siya na ang dami-daming ipapamana daw sa kanya sa mapa ng loob. Ayan, yung galit ng nanay niya sa tatay niya. So yung galit pala ng sa mga couple, pwede rin palang mapamana yun sa mga anak. Ayan. Kaya pala naalala ko nung nagka-counseling kami, nung bago kami ikasal ng husband ko, yung nag-counsel sa amin, sabi sa amin, pagka may conflict or misunderstanding sa mag-asawa, kailangan sa mag-asawa lang yun. So dapat hindi yun naririnig ng mga anak. Kasi minsan sila yung nag-shock absorber ng mga ng mga galit, ganyan, sama ng loob. Din dinadala nila yun as time goes by. Yan. Meron pa sa loob ng pamilya or mga relatives natin, hindi aware yung marami na minsan yung napapamana yung galit sa mga in-laws. Yung halimbawa ako, yung may galit ako halimbawa sa in-laws ko, tapos kakakwento ko sa mga anak or pamangkin, minsan ganun sa mga pamilya, nagkakaroon siya pati sa mga next generation, yung mga magpipinsan, nag-aaway-away, may mga ganun na hindi aware yung marami, napapasa na pala yung mga galit. Meron pa, example, yung napamanang utang. Ayan, yung pagkamatay ng isang padre de pamilya, magugulat na lang yung naiwanang pamilya, may malaking utang pa lang kailangang isettle, bukod pa sa bills sa hospital. Di ba? May mga ganung senaryo. Kasi possible na hindi napaghandaan sa past. Na yun. Meron naman mga napamanang takot. Sino po ba dito sa inyo yung galing sa yung katuruan, yung mga may superstitious belief. Yan, naalala ko kasi nung bata ako, siguro mga around 10 years old ako noon. Yung likod bahay kasi namin, medyo may space doon
So kapag kagabi, may moment nun, pag kumukuha ako ng mga sinampay, takot na takot ako. Kasi ang napamanang belief sa akin, o pagka nasa likod ka, kailangan tao po ka. Kasi ganyan, baka may matapakan kang duwende, may matapakan kang kung ano-ano dyan, hindi nakikita. So growing up, dadala ko yung ganong paniniwala. So parang, nung nakilala ko si Lord, so pag nahalok ko, sabi ko, para pala akong ewan doon, na parang naniniwala ko kasi hindi naman totoo. Yan. So nag-create yun ng fears. Kaya kailangan bilang mga parents, ako as may mga kids na rin, kailangan pala maging maingat din talaga ako kung ano yung finifeed ko sa kanila. Kasi baka mag-cause yun ng takot. Yan. Name it, napakaraming mga legacies na pwede tayong iwan sa mga mas nakakabata sa atin or mga next generations natin na hindi tayo aware. Yan. So meron yung mga tao na nag-wonder. Now, there are people who are wondering what is the purpose of their existence? What is the purpose of their life? Yan, napatanong na ba kayo even before? Ano ba yung purpose ng buhay nyo? Bakit kayo nag-exist sa buhay nito? Bakit kayo pinanganak ng inyong mga magulang? Yan. So dito, naalala ko yung, kung familiar po kayo sa story ng The Prodigal Son, we can interpret yung legacy given by his father na material inheritance. So yung umikot yung story noon na, 'di ba, kinuha niya yung mana niya sa tatay niya and then winaldas niya 'yon. So yung mga ginawa niyang pagwaldas na 'yon, hanggang nakita niya wala na-destroy na, no, nakita niya yung emptiness ng buhay niya. Then bumalik siya sa father niya. Yung father doon, sinisimbolize ng Father God, no, habang sinishare niya ni Jesus Christ. Ang father doon, nagpakita siya ng isang lasting, valuable legacy, yung father's love and grace. No, na he waited patiently sa anak niya. He accepted his broken son, who humbled before him. He even celebrating yung pagbabalik ng anak niya, na sabi niya, na muling nabuhay. Anak niyang namatay na muling nabuhay. Na halos yung sa celebration na yun, na binigyan niya pa ng singsing, ng robe, diba? Yung meron siyang matinding binigyan na celebration nga, no, sa pagbalik ng anak niya. Na even halos ikaselos ng isang anak niya na panganay. Pero para sa tatay, no, yung buhay ng anak niya mas valuable. Ayan, so yung everyone's life is valuable in the sight of our Father. So yung iniwan na parable na yun ni Jesus Christ, sumisimbol din yun sa heartbeat, yung puso ng Father God natin. And that's our purpose, hindi iniwan sa ating legacy ni Jesus Christ. At binigyan niya rin tayo ng assurance. So dadako na tayo dun sa ating pinaka-main text. Yung assurance na matatagpuan din natin sa John 15 verse 16, sabi diyan, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you so that you might go and bear fruit that will last." Ayan. So si Jesus Christ na mismo yung nagsabi sa verse na to. At pag hinimay-himay natin, nakikita natin dyan yung 3 points. No, sa number 1, ayan, you are chosen with purpose. Kung bakit ka pinili, may purpose yan. Hindi ka aksidente. God intentionally chose you to fulfill a specific role in His kingdom. Hindi ka aksidente na nakakakinig ka ng mga messages about the Word of God through CGS, dito sa ating bonfire, sa cell group, no, even sa pag nagbabasa kayo ng Word of God. Kasi invitation yan to know His purpose for your life. Invitation yan ng Lord para makita nyo kung ano yung, makita ng bawat isa sa atin kung ano talaga yung purpose ng buhay natin dito. No, kasi maraming mga tao, ang akala nila talaga ang purpose is maging sumikat lang, yumaman, di ba? Enjoy life to the fullest. Yun pala, to the fullest na. No? Yan. So hindi aksidente kung sinong nag-abot sa'yo ngayon. Kung sino yung leader mo. You just have to be humble before the Lord. That's part of His plan to understand your real purpose. No? Hindi aksidente.
huwag tayong magreklamo kay Lord, Lord, bakit siya pa yung naging leader ko? No, baka kailangan tayo mag-heart check. Baka sa atin may problema. Ayan. So, hindi aksidente, ba't mo na-meet yung kaibigan mo na nagdala sa'yo sa Lord? Yung mga nangungulit sa'yo para dalhin ka sa gawain ng Lord. So, do you also believe, no, na talagang hindi ka aksidente kung bakit nasa pamilya ka rin ngayon, kung kaninong or saang pamilya ka nandoon ngayon? Or kung saang company ka nagtatrabaho, o kung nasan mang lugar ka ngayon, o saang bansa. Na hindi nagkamali si Lord kung bakit andyan ka sa sitwasyon mo ngayon, na hindi aksidente kung bakit 20 kayo magkakapatid. Diba? Grabe yung 20, no? Pero nag-exist talaga yun. Ang dami nilang magkakapatid. Then minsan, mas nababurden yung panganay. No? Kasi minsan yung panganay yung binibigyan ng yung burden sa family pagdating minsan sa finances. Kahit nga sa mga celebrities, minsan narinig natin yung ganyang burden ng mga panganay, mga breadwinners. Sinalo na lahat ng responsibilidad ng anak na dapat responsibilidad ng mga magulang. Ayan. So baka may mga nasa sitwasyon sa inyo ngayon na ayaw nyo na rin sa mga sitwasyon na yan. Pero tingin nyo, no choice na lang kayo, andyan na kayo eh. Diba? Pero lagi nating babalikan yung Word of God. Ando doon talaga yung mga sagot ng galing sa Lord eh. That everything are meant to happen, whether you like it or not. Everything has a purpose because you are called for that. Hindi nagkamali ang Diyos na pinili ka para matupad yung pinapagawa niya. No? Yung vision na isinusulong natin dito sa intentional discipleship na meron tayo. Kasi yung vision na yun is from our Lord Jesus Christ. So hindi nagkamali ang Diyos na pinili ka niya para i-share yung salita niya sa iba, para sa yung mga lost, no, katulad dun sa parable of the prodigal son. Maging katuwang na tayo ni Kristo na makabalik din sila, makapagbalik loob sa Lord. So pinili ka para mag-win. Baka ikaw yung gamitin ng Lord o ikaw talagang gagamitin ng Lord para sa family mo, sa mga extended relatives nyo. No, pinili ka dahil may nakita ang Diyos sa'yo. Pinili ka dahil alam ng Diyos na kaya mo. No, pinili ka dahil alam ng Diyos na pahalagan mo yung tawag niya. Pinili ka niya kasi siya yung higit na mas nakakilala sa'yo. Ang mahirap lang, pinili ka, pero mas pinili mo siya. Ayan, si Anes, no? Yung mga pumipili dyan kay Anes. Ayan, so make sure nyo na kapag pinili kayo niyan, hindi kayo iiwanan sa huli. No? Kasi karamihan sa mga mas pinili si Anes kaysa kay Lord, no? Iyak sa dulo. No? Kaya, minsan mas pinipili pa yung sininoy, no? Kaya yung may tatlong muka kaysa kay Lord. Pinili ka pero mas pinili mo sininoy. No? Pinili ka pero mas pinili mong matakot. Pinili mong mag-self-pity. Pinili mong mag-ibang landas. No? Tapos magtataka ka, feeling mo parang iniwan ka na ni Lord. Pero in the first place, pinili mo kasing mas pagdudahan siya imbis na pagkatiwalaan. Na mas pinili mong sumuway kaysa sumunod. Kaya napapa-question ka, even salvation, nagtataka ka, pati salvation ng Lord, pinagtatakaan mo, ligtas ba talaga ako? Pero baka dahil minsan kasi dahil ang problema is hindi talaga willing sumunod. Hindi pa totally fully surrendered. No? Minsan may mga senaryo pa, yung mga nag-undergo ng mga discipleship process natin, mas pinipiling umabsent sa mga training and equipping kasi may birthday, na maraming projects sa school, deadline sa work. Diba? Nakakaya naman sa Lord pag parang kabigatan sa atin yung mga gawain niya kung saan tayo pinapalakas tsaka hinuhubog. No, naalala ko rin to, si kay mentor dang naririnig ko rin to dati. Na-experience ko rin dati na mag-excuse. Tapos sinabi niya, parang sampal sa akin yun eh. Oo nga, no? Parang sinabi niya na parang nakakaya naman na parang kabigatan sa inyo yung gawain ng Lord. So tumatak talaga sa akin yun. So I'm sharing this to you na baka maka-enlighten din. No? Huwag nating isiping kabigatan. Kabigatan yung mag-OVE. No? Hindi kabigatan yung mga yun. Kasi ginagawa natin kung ano yung purpose na iniwan din sa atin ng Lord. At yan din yung iiwan natin sa kanila na in God's time, sila naman din yung gagawa nun para sa iba. So, kat di pa huli, namnamin mo yung pagpili niya sa'yo. Magbago na tayo ng pag-iisip. No, sabi nga sa Romans 12:1-2. No, yung magbago na tayo ng priorities.
Even yung life goals natin. Sorry naman natin kung ano yung purpose ng Lord for us. Kasi marami sa atin nabubuhay para sa sariling purpose. No? And sa mga leaders na patuloy na nagde-disciples, patuloy na ginagawa yung part. No? Do not let any negativities or any criticism inside to disrupt your purpose where Jesus has called you for. So dako tayo sa point number 2 natin. Your purpose is to bear fruit. Ayan. So yung, di ba yung sa binasa natin sa main verse natin, na that you might go and bear fruit. So hindi ka lang niya pinili. Hindi lang tayo pinili ng Lord. Ibig sabihin, si Jesus Christ mismo yung nagsabi na ang mga pinili niya mag-bear ng fruit. Ayan. Ang binabanggit itong, di ba yung mga sa preaching ni Pastor, naririnig natin na may dalawang klaseng, may fruit of the Holy Spirit, and yung, yun din, yung mga soul na na-reach out natin, mga bunga natin yan sila. Ang layunin ng Lord, no, yung purpose ng Lord sa atin is magbunga rin tayo ng mga mabubuting gawa. Living out your purpose means producing spiritual fruit. Yung love, yung kindness, no, yung change lives, yung obedience natin sa Lord. Yung makita natin sa Galatians 5, verse 20 to 22, di ba? So nung hindi pa tayo intentional sa pag-share ng Word of God, nakabox lang tayo sa spiritual gifts or fruit of the Holy Spirit, pero hindi tayo passionate na magbunga ng mga kaluluwa. Ang karamihan, dumami na lang yung alam, pero hindi nagbabahagi ng Word of God. Duwag mag-share. No, aanhin mo yung nalalaman mo kung duwag ka namang mag-reach out para mabahagi na ng Word of God. No, paano mo mapapractice yung fruits of the Holy Spirit kung wala ka namang win-win sa Lord, kung ikaw lang mag-isa? No, paano mo mapapractice yung love kung wala kang souls na may encounter na hindi ka ibig-ibig? Sabi nga ni Christ, di ba, mas madaling mahalin naman talaga yung kaibig-ibig. Pero yung totoong love, nagpo-produce ng true love kapag naka-experience ka na ayaw mo sa isang tao pero because of the Holy Spirit, tutulungan kanyang love na magmahal. Diba? Isa pa nga sa mga command ni Jesus Christ, love your enemies. No, willing ka rin bang ipag-praise sila? Willing ka bang mahalin sila? No, ipag-praise sila sa lahat ng mga na nakikita mong problem. No? Paano mo may improve yung patience mo, yung gentleness, yung kindness, yung self-control kung ikaw lang mag-isa? Kung wala kang may encounter na ma-challenge yung patience mo, yung mga hindi nagre-respond sa mga invitation mo sa kanila, sa Lord. Talaga yung fruit of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero dapat hindi lang tayo nakabox doon. Interconnected din talaga yan na dapat yung mga soul dinadala natin kay Lord. Sabi nga sa Daniel 12:3, no, ang marurunong ay magniningning na parang ningning ng kalangitan at ang mga nagdala ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Pero niyo yung part doon na ang mga nagdala ng marami sa katwiran. Diba? Sino ba yung katwiran natin or ang righteousness natin? Si Jesus Christ. So mag-desire tayo na makapagdala talaga ng marami. Kasi marami ang tinatarget din ng kadiliman, no, para sirain yung buhay. So dalhin natin sila kay Kristo, hindi sa atin. No, baka tayo na yung nakikita nila na papunta na pala sa idolatry. O kaya nakikita nila si pastor, nakikita nila si primary leader. No, dapat ang laging bida si Jesus Christ. So wag natin ibibida yung sarili natin, hindi ka si Jollibee. So maging instrumento lang tayo. Si Kristo dapat lagi ang bida nga, no? No, dalhin natin sila sa gawain ng Lord, hindi sa gawain ng world. No, wag mong dadalhin sa malapalasyong pangarap na magiging bilyonaryo lahat ng disciples kapag ginawa ang vision. No, dalhin natin sila sa truth, kay Christ. Nabi pa rin yung mayaman spiritually kaysa materially. No? Naalala ko yung siguro mga 2013, na nakapagtrabaho ako sa isang MLM company. Siyempre may mga may mga presentation sila para maengganyo yung mga bagong members.
No, naririnig ko dun sila sa mga presentation nila na kung paano sila mag-encourage ng mga tao na mag-join sa business nila na yon. Tapos yung mga ini-slide nila sa slide nila yung matitinding kotse, malaking bahay, lupa. Talagang yun yung pinopromote nila. No? Paano na lang kaya kung kung tayo dito, bibigyan ko kayo ng 1 million, di ba? Jesus Christ, na, bibigyan ko kayo ng 1 million, mag-ubi lang kayo. Baka paunahan mga tao, no? Pero walang puso. Kasi ang goal nun nasa pera, di ba? Hindi yun yung puso ni Christ, eh. Di ba? So nung naririnig ko yung mga presentation nila, maraming naiengganyo. Kasi talagang grabe yung mag-drive, yung mga nagpe-present doon. Yung from ganitong buhay, naging milyonaryo, ganyan. Pero alam niyo po, merong isang part na hindi ko makalimutan na sinabing speaker, na bakit yung mga nasa church, no, may masaiba nila na blessed sila, may Diyos nga sila, pero may hirap sila. Yun, so parang sa loob-loob ko, sabi niya talaga yun. So, nasa isip ko kasi, syempre, kailangan unawain kasi baka hindi pa talaga sila nakakaintindi ng Word of God. No? Minsan ang world, ang tingin nila sa yaman, puro material at lang talaga, pera. Pero sa ating bilang mga manampalataya ni Kristo, alam natin kung sino yung tunay na treasure natin. No? Alam natin yung treasure natin pang lasting. Alam niyo po yung nagbanggit na speaker na yon, na nalaman ko na balikan ko siya sa nung nagkaroon kami ulit ng encounter, nag-meet ulit kami. Nalaman ko na yung company na nag-close, na-depress sila after nun. At nabalitaan ko na halos gusto nga niyang magpakamatay na lang. Kasi mababaw yung purpose, pang temporary lang. At maraming nakaka-experience ng ganyan. Kapag hindi rooted sa pang-everlasting yung purpose ng buhay, papunta talaga sa depression, sa anxiety. No? Pero dito yung purpose na sinusulong natin, yung vision, yung legacy na iiwan natin sa kanila, na kapag nalaman din nila yung divine purpose or yung divine purpose ng existence nila, with the help of the Holy Spirit, it will pass down from generation to generation. Ayan. So, dako naman po tayo sa point number 3. Your fruit should be last beyond your lifetime. The purposeful life lives behind a legacy that continues to impact others long after you're gone. Na kahit iwan mo yung buhay dito sa lupa, alam mo magpapatuloy from generation to generation yung iniwan mong purpose sa kanila, na galing kay Lord yung purpose na yun. Alam niyo po ba, habang nagpe-prepare ako ng message na to, always praying and asking sa Lord for more revelation. Between sa mga days na yon, nagkaroon kami ng sharing sa cell group namin. And one of the member of na cell group na pinafacilitate ko, sabi niya, ang material na bagay, bibilhin mo yan ng bago, mahal, di ba? Eventually, pag nasira, either ipapa-repair mo or itatapon na lang, wala na yung value niya. Pero sa Diyos baliktad. Sabi niya, kapag ang isang tao nasira ng mundo at nakakilala sa Diyos, sa Panginoong Hesus natin, at naayos yung buhay, he or she is able na makapag-ayos din ng buhay ng iba. Grabe, no? Ang laki ng difference. Baliktad na baliktad talaga. Ang ino-offer ng mundo sa atin, mga material na madaling masira, madaling mawala, walang value sa heaven. Pero ang Diyos, kapag ang buhay na sira na bago, magiging servant, no, na magiging katuwang niya pa, warrior, para sa sinusulong natin, no, sa vision. Marami tayong na-witness na ganyan dito sa ating sa iglesia, sa CJS Philippines. At yan yung pwede nating iwang legacy, no, from generation to generation. Kaya kapag malinaw sa atin yung purpose ng vision, kahit pumanaw na tayo, alam nating makakapagpatuloy yan. Andun yung confidence natin sa Lord
na makakapagpatuloy yung mga iniwanan natin ng mga tao, na sila yung makakapagpatuloy ng purpose na yun. Mangyayari yun, syempre, kapag ginawa natin yung part natin, that legacy has lasting impact. Mahirap yan, kinuha ka na lang ng Lord, hindi mo pa talaga ginawa yung pinapagawa niya. No, wag mong hayaang ugatin ka na lang, pero wala kang bunga. Ayun. Yung lagi mong sinasabi, kaso, di ba, or yung mga ibang nag-reason, kaso mas pinipili mong tama rin mag-reach out, yung kabigatan sa yung mga gawain, yung ang dami pa ring excuses, niyakap mo yung excuses. No, ang dami pa ring, mas marami ka pa ring time kay Anes. Wala ka pa ring time, quality time sa Lord. No, takot ka pa. In-embrace mo yung fear kaysa sa faith. No, marami ka pang, lagi mo na reason, marami ka pang problema. Ang dami mo pang, marami pang kaso. No? Kaso ganito kaso ganyan No? Kakakaso mo, lumalabnaw yung purpose ng Lord sa buhay mo. Baka nga, kaso yung maipamana mo sa next generation. Wag nating hayaan na maging ganon. No? Paglabanan mo yan, kapatid. Ang tunay na may Kristo ay mananagumpay. So, sa conclusion natin, a life lived in God's purpose is a life that bears fruit that lasts into eternity. No, be intentional with our purpose. The legacy of the purpose that is divine and lasting. So, yun lang po yung may share ko sa inyo tonight. Maraming po salamat. To God be the glory po. Let's close in prayer po, mga kapatid. Hallelujah, Father God. Muli po, Ama, maraming salamat sa mga oras na to. Sa natapos naming pagde-deliver ng mensahe mo. Thank you, Panginoon, sa pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, at kayo ang patuloy naming maitaas sa gabing ito. Kayo pang mabigyan namin ng kapurihan at patuloy na tulungan mo ang bawat isa sa amin na wag naming hayaang itapon lang yung purpose na iniwan mo sa aming lahat, na ito ay may impact hanggang generation to generation, Lord God. Ang may iwan naming legacy para sa mga susunod na generation. Maraming pong salamat, Ama, sa pag-ibig mo, sa grasya mo, at sa privilege, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo. Ikaw po nataas namin sa gabing ito, sa matim sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. Jesus. When I go through the storm, the wind and waves will bow to you, Jesus. There's peace in your presence.
rising up with a new authority. 'Cause you're gonna turn it around. My God will turn it around. You take the things that were meant to harm me. Using it all to reveal your glory. So I'm walking out with a shout, rejoicing. 'Cause you're gonna turn it around. My God will turn it around. For you are the miracle worker. You keep your promise forever. Nothing's too hard for you. Jesus, you are the one who is able. And forever you're faithful. There's nothing you cannot do. I'm walking out with a testimony. I'm walking out with a song of victory. I'm rising up with a new authority. 'Cause you're gonna turn it around. My God will turn it around. You take the things that were meant to harm me. Using it all to reveal your glory. So I'm walking out with a shout, rejoicing. 'Cause you're gonna turn it around. My God will 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 turn it Praise God and thank you po Ate Beck sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayong natutunan. That's why we continuously encourage everyone to post your takeaway lines to your social media sites using these hashtags. Praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So sa ating mga pastors, sa ating mga primary leaders, nagmo-mobilize for Friday, sa mga disciples, leaders, and sa mga invites po ngayon kung kayo po ay bago na nakanood ng ating live tonight. So welcome po kayo na mag-join sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ng ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory.
Amen to that. And also, we encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So patuloy po tayong mag-encourage and i-rally ang ating invitation Sabado pa lang upang makarinig at makasama natin mag-worship ang ating mga friends, family, and colleagues at ma-bless sa message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless.